Yung isa. Ganyan yung lagay. At ayan yung wave of love na hindi na. Ngayon naman pong araw na ito, June 6, ay aayusin po natin yung bakod doon sa may, malapit sa may kubo. Tayo po, ayan tayo, ako yung a-adjust kasi talagang as a plantita, as a gardener, as a maintenance ba, nandito yung taga-maintain dito ng garden. Sobra po nakaka-stress din yung mga alagang hayop ng kapitbahay na nagigipong dumihan yung ating mga garden. Kasi nakakadagdag pa po yung sa trabaho para alisin po natin yung dumi ng alagang mga hayop ng kapitbahay. Kasi ako po may alagang aso pero nakatali. Kaya yung sarili ko pong alaga ay hindi po ako napupurwisyo at yung mga alaga ng iba yun yung nakakadagdag pa. Kaya inayos ko po, aayusin namin yung bako doon. Sana hindi na magkulang yung kawayan. Thank you na lang din po talaga kasi itong kapitbahay namin nga po ay magpapabakod siya ng concrete. Kaya yung kawayan niya po sa bakuran niya ay naibigay sa akin. Ayan, nagbayad lang ako nung magkakalap yung kukuha ng mga kawayan. Yun po yung magiging project natin. Pero po hindi pa rin po pwedeng mag direct ground ng mga plants doon sa boundary, doon sa may part na yun sa may kubo. Kasi once na inalis na po yung bunga, yung isang klase ng palm na kung saan yung bunga ay yun yung isa sa mga kasangkapan sa pagnganganga, ay mababagsakan lang din po yung mga plants. Kaya hindi pwede po yung mga direct ground na mga plants na yung mga nagkakahoy, hindi po pwede. Yung mga tama lang na pwede lang ma-remove. Pero ayan, bago po ako magpatuloy, syempre ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Hindi pa po talaga biro yung trabaho. Ngayong June 6 ay pang 20 days ko na po mula nung nag-start po ako dito sa garden na ito. At yung mga kamay ko, ayan, yung napakagaganda kong mga kamot. Kamot po kasi is Bicol. Ayan, yun, napakagagayong kong kamot, gagayon. Parang sabi niya, kung nakakapagsalita to, sabihin niya, please lang, pahingahin mo na ako, ay maawa ka. Pero kailangan ko din talagang, gusto ko lang matapos din. Kasi malapit na, ilang linggo na lang ba, parang 2 weeks na lang, o hindi na nga 2 weeks, ay graduation na ni Bibi. Kailangan naman ay medyo fresh ang mother. Talagang nangitim din ako. Ayan, nangitim. Nangitim, stress. Nakaka-stress kasi yung pagod. Nakaka-stress po yung sobrang init habang nag-garden. Talagang rugado. Rugaduhon maray. Nakapampalawang pati ko. Sobrang sakit din talaga ng likod ko. Bugbog talaga. Pero ayan, kailangan ipagpatuloy kasi sana mga hopefully 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sana mga 11 or 12 matapos na para medyo makapagpahinga din ako. Para kahit kaunti ay medyo mag-purpose aw. Ayan, medyo yung kulay kasi ang dami kong sugat-sugat, ang dami ko rin yung mga haras-haras sa mga bagay-bagay. Pagtatrabaho ko, yung mga nasusugat-sugatan din. Pero nakaka-amaze kasi ayan, talagang pag ginusto po talaga natin ang isang bagay at tiyagaan lang natin, determination mangyayari. And of course, pray din kay God na bigyan ng lakas. Ako po kasi yung ugali ko, kahit gusto ko magpahinga, pero pa nakikita ko pong mayroon pang dapat gawin na hindi pa tapos, parang hindi kaya ng pagkatao ko na hindi ko talaga siya gawin. Gagawin ko talaga siya. Ayan. Ayan. Sige po, nasa 4 minutes na ito and 19 at kailangan na pong mag-work ni Plantita Joy. Ito nga po, pinapiraso ko na po itong puno ng santol para magamit po pag mayroon na po tayong budget pagpagawa po ng kubo. Hindi na po ako bibili po ng retaso. At ayan, ito 2 per 3 daw ito ang magagawa nito, pero pwede daw pong kumuha pa dyan ng 2 per 2.
Ayan, natatawa po ako kasi kahapon nahirapan masyado putulin ito ni Mitoy. Tapos ayan, ipapasinso ko lang din po pala. Dapat pinasinso ko na po para hindi nahirapan yung tao. At sunod, ayan naman pong dita yung puputulin at reretasuhin po. Ang swerte ko po kasi ayan, nakakuha ako ng kawayan na libre. Ayan, libre lang po siya. Ayun, kinuha na lang yun ito. Kasi itong kapitbahay ko po ay ipapahalo block niya yung bakod niya. Kasi yan yung 1 meter right of way. At ipapaano niya ito. Ipapahalo block niya yung kanyang boundary. Ayan, paikot dyan. Kaya talagang ipapaalis talaga nila yan. Nagkataon din po, very right timing na kailangan ko rin ng kawayan. Doon sa boundary ko din. Sa bakuran ko, kaya ayan, napakadami po niyan. Siguro sabi ni Mitoy ay nasa 80 plus na kawayan for free, kaya ayan, thank you so much dito sa Family Passes. Ayan, yung nagbigay ng kawayan, silang mag-asawa, Mr. and Mrs. Passes. Ayan, for free lang itong kawayan. Ayan na po yung bakod. Pero doon sa may tapat ng basurahan ko ay yero para hindi masunog. Ayan po, natapos na itong pagbabakod po dito. Dito na po sa may tapat ng pinagsusunugan ko ng basura ay nilagay po yan yung yero para hindi po masunog. Ayan, hanggang na po yun doon sa dulo. Ngayon po mga plantito-plantita, dahil tapos na pong bakuran dito sa bahaging ito, dito sa boundary nito. Boundary na ito ay mag-aayos na po tayo ng mga halaman. Umaga pa po kasi masyado pang against the light. Yung pinagtsinsuhan po ng kahoy, ayan, nilagay ko po dyan. Dyan ko na lang pabubulukin. At dito po tayo mag-arrange po ng mga plants. Ayan. Saglit mo muna mga plantito at mag-ayos po tayo ng kaunti pong halaman po dito sa side para mas lalo na rin pong maging maganda rin po sa bahagi po na ito.
Dito po pala yung iba kong mga kruton, nandoon sa kabila, doon sa harap. Talagang naging ano siya, nakulangan siya ng init ng araw kasi nga sa sobrang yabong ng rambutan at sobrang yayabong din ng puno ng kakao. Kaya nung napunta na sila dito sa direct sunlight, ayan, medyo na, hindi lang medyo, talagang na-damage din yung dahon nila. Kasi for adjustment na naman sila, pero kayang-kaya naman nilang i-tolerate ang araw. Basta masanay-sanay lang sila. At dito ko sila nilagay, at marami akong itinago muna. Kasi ang ginawa ko dahil nga po sa legi ay pinutol ko at itinusok ko man lang din sa katabi niya yung sanga. At dito sa kabila, para hindi lang, para hindi boring, ayan, dito ko nilagay yung bromeliad na nandoon sa harap dati. Ayan. Tapos ito naman yung mga bougainvillea. Ayan. Hindi ko pa naalis yung mga tataniman. At meron pa akong mga aayusin pong mga tanim tulad nun. Nakaano lang para itanim pa ulit yung daiphin. Ayan. Tapos ayan. Dito ko na to nilagay. Ayan na po. Kaya talagang malinis. Lahat na malinis kasi yun naman yung ina-achieve po natin. Gusto natin maging malinis. Eto, pinutol ko to kasi sobra siyang, dalawa lang yung dahon niya, legi. Tapos ayan, hopefully, ayan, magisin lang okay ulit. At syempre, dito po sa dulo, hindi pa dito po yung tapos na tapos, pero okay na rin. Ayan, palibasa mayroon naman ako nitong adrasina na dati na dito. Ayan, nilagay ko na dyan, in-arrange ko na dyan. Medyo nahirapan ako pag-arrange kasi dagdag ako ng dagdag ng plants. Pag nakikita ko medyo parang kulang, mag-a-add ako. So, mag-a-adjust naman ako ng posisyon ng ayos. At etong rainforest, ayan, nilagay ko siya dyan. Ayan, kasi dagdag. Tapos, ayan, para hindi ako mawala ng variety nitong snake plants, nilagay ko din dyan. Saka itong palm na rapis palm, nandyan din. At saka, in-adjust ko lang ito. Itong si Calathea, nandyan yan. Nakalabas. Ayan, pinungkat ko, nilagay ko dito. At saka ito, ayan, bagay naman siya dyan, kaya nandyan din siya. Ito, naka-direct na ito. Para design. Tsaka nilagyan ko din ng konting fern. Sobra talaga ngalay ng kamay ko. Sana makatapos. Ay ko. Wait lang po. Saglit lang po. Pinapaminhod talaga ang kamot ko na iniho. Linti, ano kamot iniho? Tapos ito po. Ito, naka-direct ground na lang ito. Ayan, naka-direct ground siya dyan. Ayan. Ito yung inalis ko doon sa may puno ng rambutan. Ayan. Ayan yung design. Tapos ito, mayroon ding isa. Ganyan yung lagay. At ayan yung wave of love na hindi naiinitan. Ayan naman yung ano. Ito yung isa pang ano na portion ng mayroong snake plants. Ito yung wave of love na naiinitan. Si Plera na green lang. Nandyan siya. Ganyan po yung ano, ayos. Pinaparusahan ako ng kamay ko na ito. Hindi masyado makahawak ng matagal ng cellphone. Nawawala tuloy ako sa focus sa pagbablog. Hindi ko alam yung parang medyo madilim. Hindi ko alam kung parang may pag or kasi wala pang ano ng init ng araw kasi sobra pang aga. Ayan naman yung kabuuang arrangement, yung pag-aayos ng mga plants.
Ayan yung alternate ng plants, yung pagkakasunod-sunod. At kung magtatanong po kayo regarding dito sa bakod, hindi pantay-pantay. Kasi po, hindi rin pantay-pantay yung lupa. Kaya hindi pantay-pantay yung bakod. Ayoko na siyang paalisin kasi bababa siya. Okay na po yung ganyan. Ang importante po ay may bakod. Mas malinis na po ngayon kumpara nung dati yung yero. Ayan. Itong bigumbilya kong ayan, pinutulan ko ng mga kasanga-sangahan niya. Ayan. Doon sa dulo, marami pang walisin. Nasunog ko naman din yung ibang basura. Ito na lang ang kaliwa ang gamitin ko. Talagang hirap talaga. Ayan po, doon sa dulo. Walisin na lang. At eto, linisin pa dito. Hindi pa natatapos. Ayan. Alisin ko itong mga bato dito kasi sabi may butas dyan. Alisin ko itong mga bato para makita yung lupa mismo. Ito yung gagamitin naman na kagingking doon sa kabila. Doon sa kabila, sa may boundary ko sa kabila. At itong part po na hindi ko napakita. Sobra pong dumi dyan. Mga dahon lang po ang dumi. Hindi naman yung mga plastic. Mga tuyong dahon, mga halaman na wala na sa ayos. Yun po yung sa part na yan. At ayan po yung ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, sa suporta, sa pagsubaybay mula nang ginawa ko ito. Thank you po. Parang ang lungkot ng boses ko. Medyo sumakit talaga yung kamay ko eh. Pero ganun pa man po ay naitawid ko naman na. Andito na ako sa pagpapa-thank you. Thank you so much po sa lahat na nadagdag na subscribers, sa lahat ng mga viewers ko, sa mga nagko-comment, nag-like and nag-share. Thank you so much po sa inyo. At ayan na po yung bagong ayos ni Plantita Joy dito. Mas maaliwalas, mas ariglado, mas pleasant tingnan. Ayan. Thank you so much po and God bless you all.